So what's up mga ka-onage? Welcome back to my YouTube channel. For today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba ituwid ang likong green fender ng ating Honda Click. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. So yung mga ka-onage, unang-una sa lahat ay handa muna natin ang ating mga tools na gagamitin. So gagamit tayo ng 8mm na socket wrench. Yan, 8mm po ang size. Then 10mm na socket wrench. 10mm po ang size nan. Then gagamit din tayo ng screwdriver. So yun lang naman ang kailangan natin na tools. So yan guys, tatanggalin muna natin tong cover. So itong cover na to ay may tatlong screw. Dito isa, tapos may dalawa pa dito sa ilalim. So yan. Yan po yung isa, tapos ito yung isa. Yan. So yung mga onage, gagamit lang tayo ng screwdriver. So bakasin na natin. So yan ang mga onage, pagka natanggal nyo na yung tatlong tornilyo, so punta na tayo dito sa ilalim. So para pala matanggal to is hihilain lang po natin. Ito yan, hihilain lang po natin yan. Kasi may dalawang clip po yan na kumakapit doon. Para yun yung mauna nating hugot. So ganyan lang po. Medyo mahirap lang po siya tanggalin. Yan. Huwag natin prepersahan at dahan-dahan lang po para hindi maputol yung pinakangipin niya. Yun, so yun, natanggalan natin guys, medyo madumi nga lang. So yan yung cover nan. So yan ang mga onage, dalawa nga pala yung ways natin para ma-adjust yung ating rear fender. Dito po sa tatlong bolt na to, then yung isa dito sa ating reflector. So tatanggalin lang natin yung cable na yun mamaya. Yan, so ito po yung cable na tatanggalin natin. So tuturo ko pala sa inyo yung paraan ng pagtanggal nito. So kailangan lang natin ng pangsundot dun sa may taas na clip. Kasi po mahirap tanggalin yan pagka wala po tayong pangsundot. Yan po, may susundutin po tayo dyan. Then yan, kabayin lang po. Then hilain lang po natin siya pataas. Yun, madali lang po siya ma-release pagka nasundot nyo na po yun. So ito yung cable na kailangan natin tanggalin. Nandiyan po yung pinakalock na sa may taas. So yun, nagagamit po tayo ngayon ng 8mm na socket wrench para po sa bolt dito. So yan po yung konektado sa ating reflector. So buksan na po natin. So yun na mga ka-onage, pagka natanggalan natin yung ating reflector. So dito nyo makikita yung dalawang bolt na i-adjust natin. Yan, so gagawin lang po natin dyan is luluwangan lang natin at gagamit tayo ng 10mm na socket wrench. So tara, luwangan na natin. So yan ang mga honest, kapag nalawang nyo na yung dalawang bolt na yun, so pwede na natin
adjust yung rear fender para po maituwid na natin siya sa tamang pwesto. So mas maganda din pala kung tatanggalin yung dalawang bolt para alam nyo pong sakto po yung bolt na paglalagyan dyan. So adjust lang po natin, then kapag sure na tayo sa adjust, so balik na lang po natin yung dalawang bolt. So yun na mga ka-onage, na double check lang po natin yung ating fender kung pantay na ba talaga. So kapag sure na kayong pantay na, so higpitan na po natin siya ng maigi. So pag mahigpit na yung dalawang bolt, so ibalik na natin yung reflectorize nya. So ang gagamitin po ulit nating tools ay 8mm na socket wrench para mahigpitan po natin itong ating reflectorize. So pagkatapos sa ating ikabit ang ating reflectorize, so ibabalik na lang po natin itong cable na to. So ang pagkakabit po pala nito is madali lang. So isasalpak lang po ulit natin siya doon ulit sa may pinagtanggalan natin. So ayan, make sure lang natin na nakasalpak siya. So ayan, all goods na po yan. Then ito naman po yung isang process ng pag-adjust. So itong tatlong bolt na to, so ito yung luluwangan natin mamaya. Yan, yung tatlo na yan, para ma-adjust natin yung rear fender. Sa pagpapalawang naman ng tatlong bolt na to is gagamit tayo ng 10mm na socket wrench. So hindi pala natin to tatanggalin, so luluwangan lang natin guys para i-adjust lang natin yung fender, yung pinakakabitan ng fender. So malaking tulong din to para matuwid yung ating rear fender. So kapag naluwangan nyo na yung tatlong bolt na yun, ma-adjust-adjustan natin tong rear fender natin. So ang pinakasentro pala ng ating rear fender ay dapat nakatapat dun sa may gitnang linya ng ating gulong. So ang tamang paghihigpit po ng ating bolt ay dahan-dahan lang. So hindi natin siya kailangan isagad kaagad. Kaya adjust lang po natin yung tatlo hanggang sa mag-lock na po siya. So yun, so sipatin muna natin kung pantay ba. Kapag pantay na siya ay pwede na natin siyang higpitan ng maigi. So make sure nyo lang na pantay talaga sa gitna. So pwede na natin siyang higpitan ng sagad. So kapag nahigpitan na natin, ibalik na po natin itong pinaka-cover nya. So ang pagbabalik lang din is unahin lang din natin yung ilalim bago yung taas para sumot yung dalawang clip nya doon sa may taas. Make sure lang na natin na nakalapat ito ng ayos para hindi siya umalog-alog. So yun, pagka sure na tayong lapat na, ikabitan lang po natin yung tatlong tornilyo na tinanggal natin kanina. So yun na mga ka-honest, ganun lang kadaling mag-ayos ng baligong rear fender ng ating mga Honda Click. So hindi nyo na kailangan pang pumunta sa kasa o ipagawa ito sa ating mga mekaniko. So kaya na natin gawin to sa bahay lang. So yun na mga ka-honest, sana marami kayong natutunan sa ating video ngayon. So sana mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. At huwag nyo na rin kalimutang i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga bago ko pang i-upload ng mga video. Salamat po.